Hindi na pinununo ng militar na intelihensya si Kirill Budanov. Ngayon siya na ang namumuno sa opisina ng presidente ng Ukraine, kapalit ni Andrei Yermak. Ang pagtatalaga kay Budanov ay hindi aksidente dahil siya ang pwedeng makipagnegosasyon hindi lang sa mga Amerikano kundi pati sa mga Ruso na ilang beses na niyang ginawa. Ito rin ang nagpapaliwanag sa pagbabago ng panlabas na pulisya ng opisina ng presidente. Ngayon, ang mga Amerikanong media ay sabay-sabay na nagsulat na si Budanov ang pinagkakatiwalaan ng White House at siya ang makakapagpatakbo ng mas maayos na negosasyon sa mga Amerikano. Magbabahagi ako ng ilang sipi sa inyo. Ayon sa New York Times, isa si Budanov sa iilang opisyal ng Ukraine na personal na pinagkakatiwalaan ng Estados Unidos at mahalaga ang kanyang di-formal na ugnayan sa mga Amerikanong ahensya ng intelihensya sa mga negosasyon. Financial Times, kinatawan ng bagong henerasyon ng elite ng Ukraine sa digmaan, walang oligarkikong ugat, may direktang kontak sa kanluran at mataas ang tiwala ng mga kapartner. Ayon sa Politico, isa siya sa iilang opisyal ng seguridad ng Ukraine na tinitingala sa Washington bilang mapagkakatiwalaan at malinaw kausap, nagsisilbing tulay ng intelihensya, hukbo at politika. Bloomberg, pinuno ng intelihensya ng Ukraine na may direktang access sa mga partner sa kanluran, ay nagkakaroon na rin ng pampulitikang kahalagahan, lampas sa militar. The Economist, isang praktikal at kalmadong pinununo ng intelihensya na estratehikong mag-isip at malinaw magsalita sa mga kaalyado sa kanluran. At pwede pa tayong magbigay ng mas maraming sipi dahil halos lahat ng kanluraning media ay nagsusulat na tungkol dito ngayon. Malinaw ang mensahe. Pabor si Budanov sa mga Amerikano at direktang konektado siya sa Central Intelligence Agency ng Estados Unidos. Maaari rin niyang baguhin ang takbo ng negosasyon ng Ukraine, pero panandalian lang ito. Ang pangunahing tanong, sino mula sa Ukraine ang makikipag-usap sa mga Ruso? Kahit na parang kakaiba, si Kirill Budanov pa rin ang pinakaangkop dito. Sa episode na ito, ipapaliwanag ko kung bakit ako tinatawag na Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, paki-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng komento. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng video. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa description. Matapos ang isang buwang intrigahan, nagpasya na si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa bagong pinuno ng opisina ng presidente. Gayunpaman, nagdulot din ito ng iba pang pagbabago sa mga tauhan. Halimbawa, ang bagong pinuno ng pangunahing tanggapan ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ay dati ring pinuno ng panlabas na intelihensya at dating deputy ni Budanov. Samantala, ang pinuno ng Border Service ay inilipat sa mas mababang posisyon. Kagabi, binanggit ni Zelensky sa kanyang talumpati ang tungkol sa mahahalagang desisyong iaanunsyo ngayon at lumabas nga ang mga ito matapos ang tanghali. Kaya, ang naging pinuno ng opisina ng presidente ng Ukraine ay si Kirill Budanov. Lumabas na ang opisyal na kautusan ng Estado ng Ukraine, ng presidente ng Ukraine, sa website ng opisina ng presidente. Simula sa sandaling ito, si Kirill Budanov na ang pinuno ng opisina ng presidente. Sinabi ni Budanov na tinanggap niya ang alok ng presidente ng Ukraine at ito ang pinakakapanapanabik na pangyayari sa politika ng Ukraine sa nakalipas na maraming taon. Marami tayong pwedeng pag-usapan kung paano nayanig ang lumang elite at natakot ang mga oligarko sa Ukraine dahil si Budanov na galing military intelligence ay bagong muka. Hindi siya magpapalusot sa korap, darating at magpapatupad ng kaayusan at iba pa. Iiwan ko na lang ang mga demagohiyang yan sa ibang tagapag-ulat ng panloob na politika ng Ukraine. Tututukan ko kung paano maaapektuhan ng pagtatalaga kay Kirill Budanov bilang pinununo ng opisina ng presidente ang panlabas na politika ng Ukraine, lalo na ang relasyon sa mga Amerikano at kay Donald Trump. Pero ang mahalaga, paano makakaapekto ang posisyon ni Budanov sa mga susunod na usapang pangkapayapaan? Ayon sa New York Times, si Kirill Budanov ang susi sa pag-uusap sa Amerika kung may negosasyon kay Trump. Ayon sa ulat, ang pinuno ng intelihensya ng Ukraine ay matagal nang malapit sa Amerika, kaya maaaring maging mahalaga sa posibleng usapang kapayapaan ng Ukraine at administrasyon ni Donald Trump. Dito papasok ang mahalagang punto. Nagbigay lang ng maikling pagbati ang Washington sa pagkakatalaga kay Budanov, ngunit hindi opisyal. Mula roon, naririnig pa rin ang mga buntong hininga. Dahil sobrang toxic ni Andrei Yermak, nakakainis na sa mga kaalyado ang kanyang ambisyong pampolitika at iskandalo sa korupsyon. Pero si Kirill Budanov ay parang kaibigan para sa mga Amerikano.
At kapag sinabi kong kaibigan, hindi ako nagmamalabis. Ang Unit 2,245 ang pangalan na ito ay malamang na walang ibig sabihin para sa isang karaniwang mamamayan na namumuhay lang ng normal at hindi masyadong sumisid sa mga detalye ng politika. Sa totoo, ito ay elite na Ukrainian Special Forces na sumasakop ng Russian territory gamit ang teknikal na paraan at nangongolekta ng impormasyon. Ang elite na unit ng Ukrainian intelligence ang nagsagawa ng pinakamahalagang operasyon ng pangunahing tanggapan ng intelligence ng kagawaran ng depensa ng Ukraine. At pinamunuan mismo ni Kirill Budanov ang unit na ito. Sasabihin mo, sige, mayroong isang espesyal na unit. Pero paano ito nauugnay sa mga negosasyon tungkol sa kapayapaan, lalo na sa mga pag-uusap sa pagitan ng Ukraine at Russia, kung saan ang mga Amerikano ang namamagitan? Ganito, sa pinakadirektang paraan. Sa totoo, ang Unit 2,245 ay bahagi ng halos lihim na programa ng CIA ng Estados Unidos. Noong 2016 pa sinimula ng CIA ang pagbibigay ng kagamitan at pagsasanay sa unit na ito para matulungan ang mga Ukrainyano sa pangangalap ng impormasyon at espesyal na operasyon. Si Kirill Budanov ang namuno rito. Ang Unit 2,245 o tinatawag ding Unit 2,245 ay isang elite na unit ng militar na paniktik ng Ukraine na binubuo ng mga batang opisyal na walang kaugnayan sa nakaraan ng Soviet. Hindi lingid sa kaalaman na ang mga opisyal ng Unit 2,245 ay kumukuha ng Russian drone at komunikasyon para mapag-aralan at mahack ng CIA analysts ang encryption systems ng mga Ruso. Ang unit na ito ay lumahok sa mga operasyon na naglalayong makakuha ng impormasyon ukol sa Russia at kung ano ang nangyayari sa loob ng Russia. Si Kirill Budanov, pinuno ng intelihensya ng Ukraine at kasalukuyang hepe ng opisina ng presidente, ay isa sa pinaka-promising na opisyal ng unit na ito. Mula pa sa unang mga araw, si Budanov ay sumailalim sa pagsasanay sa ilalim ng mga programang sinusuportahan ng CIA. At bago pa man magsimula ang malawakang digmaan, ay na-integrate na siya sa pakikipagtulungan sa intelihensya ng Amerika. Matapos masugatan sa silangan ng Ukraine, si Kirill Budanov ay ginamot sa Walter Reed National Military Medical Center. Isa itong napakaseryosong institusyon. Pambihirang kaso ito para sa sundalong Ukrainian na posible lang sa tulong ng gobyerno ng Estados Unidos. Ibig sabihin, para maipadala siya sa sentro para magpagamot. Pero kailangan talagang tumawag mula sa itaas at sabihing tanggapin ninyo ang sundalong ito. Dito, dapat aminin, kakaunti lang ang may ganitong access at tiwala na nagpapakita ng natatanging katayuan ni Kirill Budanov sa relasyon niya sa mga puwersang pansiguridad ng Amerika. Sa Washington, si Budanov ay itinuturing na maaasahang partner na nakakaunawa sa lohika ng mga puwersang pansiguridad ng Amerika at kayang makipag-usap sa kanila. Ang mga dipormal na koneksyon ay maaaring maging susi kung ang pagtatapos ng digmaan ay muling idadaan sa negosasyon. Ibig sabihin, kailangan ba si Budanov sa negosasyon? Huwag din nating isantabi ang personal na kagustuhan ng Amerikanong presidente na si Donald Trump dahil sobrang hilig ni Trump sa mga astig na lalaki. Mas pasok si Budanov sa arketipo ng astig na lalaki kumpara kay Andrei Yermak. Para sa Washington, ibig sabihin nito ay handa ang Kyiv sa mahihigpit na desisyon, kontrol sa yaman at matitinding hakbang. Siyempre, may mga tiyak na panganib sa loob ng Ukraine dahil sa ganitong pagtatalaga dahil ngayon ay lumilipat na ang Ukraine sa tinatawag na military democracy. Igigiit ni Budanov ang pagtatapos ng paghihigpit na posibleng magdulot ng tensyon sa militar, lalo na kay punong komandante Syrskyi dahil mas mataas na si Budanov ngayon. May panganib na lutasin ang mga problema sa bansa sa pamamagitan ng espesyal na operasyon. Kaya ito ay delikado. Hindi sigurado kung mangyayari iyon. Pero sa episode na ito, tinalakay natin ang panlabas na direksyon. Ipinapakita ng pagtatalaga ng espiya sa mataas na posisyon sa politika ang paglilipat ng kapangyarihan ng Ukraine tungo sa seguridad, digmaan at negosasyon. Bakit ko laging nababanggit ang negosasyon? Mahalagang tandaan na si Kirill Budanov ay hindi lang mahalaga sa negosasyon sa mga Amerikano. Mahalaga rin ang posisyon niya doon, kundi isa rin siya sa mga maaaring makipag-usap sa mga Ruso na nagawa na niya sa panahon ng malawakang digmaan. Direktang nakipagnegosasyon si Kirill Budanov sa mga Ruso ukol sa pagpapalitan ng bihag, paggawa ng grain corridor
at iba pang makataong usapin. Pero ang pinakakapansin-pansin at mahalagang sandali ay noong katapusan ng Nobyembre 2025. Noong Nobyembre 25 sa Abu Dhabi, nagpulong ang delegasyon ng Ukraine at Russia kasama si Kirill Budanov. Doon mismo dinala ng ministro ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos na si Dan Driscoll ang planong pangkapayapaan ni Donald Trump na binubuo ng 28 na mga punto. Noong Nobyembre 25 sa Abu Dhabi, tinalakay ng mga intelihensya ng Ukraine at Russia ang planong pangkapayapaan. Kalaunan, sinabi ni Kirill Budanov na naging matagumpay ang negosasyon sa Abu Dhabi. Sinabi ni Ushakov, tagapayo ni Putin, na paminsan-minsan nagkikita ang mga espesyal na serbisyo ng Ukraine at Russia para talakayin ang mga sensitibong usaping di maaaring ilantad sa publiko. Matapos ang pagpupulong sa Abu Dhabi, sinimulan agad ang pagtalakay sa bagong planong pangkapayapaan at mga pagbabago sa opisina ng presidente. Ibig sabihin, si Budanov ay perpektong negosyador para sa Amerika at Russia. Pero tingnan natin ang kasaysayan at alalahanin. Nakabuti ba sa bansa kapag ang mga dating ahente ng intelihensya ay napasok sa politika? Sa totoo lang, punong-puno ang kasaysayan ng mga ganitong halimbawa. Hindi ito kakaibang kaso. Madalas nga, dahil sa background sa intelihensya, napupunta sila sa kapangyarihang pampolitika. Magbibigay ako ng ilang halimbawa. Yung mga pinakakilala. Siguro ang una ay si George Bush Sr. Naging direktor siya ng CIA. Tapos naging vice-presidente at pagkatapos ay naging presidente. Teknokrata siyang makabayan, tao ng sistema at ginamit ang talino para sa matalinong patakarang panlabas, hindi para manmanan ang kalaban. Kung susundin ni Kirill Budanov ang ganitong landas, magkakaroon tayo ng kompetenteng opisina ng presidente na nagpapasya batay sa intelihensya, hindi sa kapritso o emosyon. Sa totoo lang, ito ang kulang kay Donald Trump. Madalas niyang piliin ang emosyon kaysa praktikalidad at mas naniniwala pa siya sa kalaban tulad ni Putin kaysa sa sariling intelihensya. Si Budanov naman, kaya niyang kumbinsihin ang koponan gamit ang intelihensya, hindi emosyon. Kung susuriin nating mabuti, agad pumapasok sa isip ang kasalukuyang pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Turkey sa Heograpiya at Kasaysayan. Si Hakan Fidan, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Turkey, ay dating pinuno ng panlabas na intelihensya ng bansa. Ang estilo ni Hakan Fidan ay lihim na negosasyon, palihim na palitan, at kasunduang ginagawa sa likod ng eksena. Ibig sabihin, gumagawa siya ng pribadong diplomasya. Dahil inatasan ni Zelensky si Budanov na palakasin ang diplomatikong landas, ito ang pinakamalamang na opsyon. Ibig sabihin, nakipag-usap na si Budanov tungkol sa mga bihag, butil, at ngayon naman sa kapayapaan. Pero dapat kayong maging handa na mula ngayon, karamihan sa mga negosasyon ay tuluyan ng magiging lihim. Ibig sabihin, hindi na marami ang hayagang na pag-uusapan. Pero ito rin ay isang paraan ng pakikipag-usap na nagmula sa intelihensya, kaya hindi na dapat ikagulat na maaaring gamitin ito ni Budanov. At para sa kaibahan, magbibigay ako ng dalawang negatibong halimbawa kung paano napunta sa kapangyarihan ang mga tauhan ng intelihensya. At pareho itong halimbawa ay mula sa Rusya. Si Yuri Andropov, dating KGB, ay naging leader ng partido at nagpatupad ng kaayusan sa pamamagitan ng marahas na raid, represyon at mahigpit na paghigpit. Sa huli, naging parang kampo militar ang bansa at wala itong napala. O isa pang halimbawa si Vladimir Putin, ang tahimik na tao mula sa Federal Security Service na ginawang parang concentration camp ang Russia. Pinalitan ni Putin ang mga manager ng pamahalaan ng security personnel na namumuhay sa paranoia at naniniwala na ang pagsupil sa kalayaan ay makakabuti sa bayan. Pero alam nyo, hindi talaga ako naniniwala na magiging katulad si Budanov sa huling dalawa, kahit kaunti lang, dahil sa isang simpleng dahilan, si Budanov ay isang combat officer. Si Putin ay dating ordinaryong opisina na tagabitbit ng maleta ng alkalde. Si Putin ay may galit sa buong mundo, punong-puno ng sama ng loob dahil dati siyang inaalipusta, isa lang siyang daga ng opisina noon. Tapos, palaging sumusunod kay Sobyanin habang bitbit ang maletang iyon. At pagkatapos, nang makapasok siya sa kapangyarihan, nagpasya siyang ipakita sa lahat at patunayan ang kanyang pagkalalaki. Parang si Budanov naman, wala na talagang kailangang patunayan. Kaya para lang magkaroon ng kontrast, binigay ko sa inyo ang mga halimbawang ito para maintindihan ninyo na may mga positibo at negatibong mga senaryo. Mga kaibigan, ilagay sa komento ang opinyon nyo kung bakit nasa opisina ni Vladimir Zelensky si Kirill Budanov. Dito ako maglalagay ng ellipsis.
Ang inyong opinyon at mga konklusyon ay isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung naging interesante at kapakipakinabang sa inyo ang episode na ito, pwede ninyong suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o pagiging sponsor gamit ang mga link at detalye. Sa video description nakalagay, suportahan ang channel ni Alexi Pichi sa kahit anong format na gusto nyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.